Babala, may mga lihim na mas mabuting hindi mo na lang nadiskubre. Isang tanong lang, paano kung ang taong minahal mo ay hindi pala nabubuhay para sa'yo, kundi para sa mga patay? Tahimik, mysterious, mabait. Pero tuwing 2:00 ng madaling araw, nawawala siya. At kapag bumalik, amoy lupa, amoy kandila, basa ang mga paa. Naisip mo na ba kung ano ang ginagawa niya sa gitna ng sementeryo? Ako si Mara, at ito ang kwento ko. Lalaking minahal ko, ang boyfriend kong tagapangalaga ng sementeryo. Hi Pocoyo, itago mo na lang ako sa pangalang Mara. 23 years old, taga Tarlac. Hindi ko alam kung ba't ako nagsusulat ngayon, pero parang may humihila sa akin na ilabas to, hindi para matakot ang iba, kundi para mag-ingat. Lalo na sa mga taong pinipiling manahimik kahit may nililihim palang bangungot. Taong 2023, noong nakilala ko si Caleb. Tahimik siya, simple, matangkad, moreno, at may mga matang parang laging malalim ang iniisip. Naging magka-boardmate kami sa may likod ng lumang simbahan sa bayan. Ako ay isang working student noon sa bayan. Siya naman ay caretaker daw ng sementeryo sa kabilang sitio. Oo, tagabantay ng sementeryo. Akala ko nung una, joke lang yon. Pero totoo pala, sa umpisa, normal naman siya. Sweet, maalaga, pero madalas tahimik. Hindi rin siya pala kwento tungkol sa trabaho niya. Kapag tinatanong ko kung may multo ba sa sementeryo, ngingiti lang siya sabay sabing, wala naman silang ginagawa kung di mo sila gagalawin. Hindi ko lubos akalain na magiging jowa ko si Caleb. Sa totoo lang, hindi naman siya ang type ko. Pero nung nanligaw siya after a month, sinagot ko siya at naging kami. Doon na nagsimulang, may mapansin akong kakaiba. Tuwing gabi, 2:30 ng madaling araw, umaalis siya nang walang paalam. Pagbalik niya, amoy kandila at lupa siya. Minsan, basa pa ang mga paa niya. Kaya kahit hindi naman umuulan, nagtataka ako. Kapag tinatanong ko, sasabihin lang niya na grounds lang. Pero isang gabi, hindi ako nakatiis. Sinundan ko siya. Bitbit niya ang lampara at itim na bag. Tahimik ang buong sitio. Tanging lagaslas ng hangin at ingay ng mga kuliglig ang maririnig. Sumunod ako mula sa likod, tago-tago sa mga puno. Hanggang marating namin ang sementeryo. Doon ko siya nakita, nakaluhod sa harap ng isang nitso. May hawak na itim na kandila at may binubulong. Tapos bigla siyang tumayo at sabay tinuro ang mismong nitso para bang kinakausap niya yun. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw, pero bago ko magawa kahit ano, lumingon siya. Nakatingin siya diretso sa akin at ang mga mata niya hindi na mata ni Caleb. Mapula, parang may apoy sa loob. Bakit ka nandito? Malamig niyang tanong. Wala akong naisagot. Nanigas ako sa takot. Bigla siyang umiti. Mahal, may hindi ka pa alam sa akin. At doon niya sinimulang ikwento ang lihim niya. Matagal na raw siyang tagabantay, hindi lang sa sementeryo, kundi ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ipinanganak siya sa lahi ng mga tagapangalaga ng Pagitan, isang sinaunang paniniwala sa probinsya nila kung saan may ilang tao na may kakayahang makakita, makausap, at kontrolin ang mga hindi makatao. Kapag may sumisingit na kaluluwa sa daigdig ng buhay, ako ang nagpapabalik sa kanila. Anya. Pinakita niya sa akin ang nilalaman ng itim na bag, mga lumang buto, isang maliit na lalagyan ng abo, at isang kwintas na may hugis bungo. Ito ang panata ko, dagdag niya, at simula ngayong nakita mo to, bahagi ka na rin ng mundo ko. Gusto kong tumakbo, pero parang may humawak sa mga paa ko. Tumingin ako sa paligid at doon ko nakita. Sa bawat sulok ng sementeryo, may nakatayo, mga anino, mga hugis tao na walang mukha. Lahat sila nakatingin sa akin. Hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay, bulong ni Caleb. Pero huwag kang matakot. Aalagaan kita, gaya ng pag-aalaga ko sa kanila. Ilang buwan nang lumipas, wala na ako sa Tarlac. Tumakas ako kinabukasan at hindi ko na muling binalikan si Caleb. Pero gabi-gabi, nananaginip pa rin ako. Pare-pareho ang eksena. Sementeryo, itim na kandila. Minsan, pakiramdam ko may nakatayo sa sulok ng kwarto ko. Minsan, naririnig ko ang boses niya habang natutulog ako. Mara, party ka na nila. At kagabi, may natanggap akong mensahe sa lumang number ni Caleb. Mismo na ba ako? Bumalik ka, inaasam ka na rin nila. Hindi lahat ng tahimik ay mapayapa. Minsan, ang katahimikan ay maskara ng isang mundong hindi natin kayang unawain. Ingat sa taong gabi ang buhay at sementeryo ang tahanan. Dahil baka hindi ka na nila hayaang makaalis.